Ano kaya ang pakiramdam ng isang batang lumaking walang ina? Narinig ko po sa iba, wala na po nanay ko. Sampung taong gulang pa lamang nang tuluyan siyang maulila sa kanyang ina. Tapos nung wala na po siya, nakikita ko na lang po sa iba na Bunso sa 5 magkakapatid na pawang nagsipag-asawa na. Maaga niyang natutunan na harapin ang buhay, halos mag-isa. wala na po. At tanging amang magbubukid lamang ang nakasuporta. Sa edad na 21 taong gulang, maabot pa kaya niya ang nag-iisang pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral. Iniisip ko po na makakapagkolehiyo pa ako kasi magsisikap po talaga ako. O mananatili na lamang ba itong pangarap habang araw-araw niyang nilalabanan ang matinding kahirapan? Siya po si Devry, isang dalagang katutubong mangyan mula sa tribo ng Alangan sa Sablayan, Occidental Mindoro. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. First time kong umiyak ka. Sa Occidental Mindoro, kasama nating naglalakbay ang iba pa nating Pugong Biyahero Team. Samahan niyo po sila sa bagong misyong ito na makapagbigay ng ngiti at pag-asa sa mga kababayan nating katutubong mangyan doon. Pugong biyahero, sa'yo ang aming sigaw, handang maglakbay sa lahat ng pagkakataon. Sa kabundukan at bawat sulok ng bayan, ikaw ang liwan. Sa unang tingin ay aakalain mo na nakarating ka sa isang paraiso. Sa mga luntiang kabundukan, asul na kalangitan, at berdeng-berde at sumasayaw sa hangin ng mga pananim na para bang nagagarantiya ng isang masaganang ani. Subalit, ang parehong lugar din na ito ay animo isang lagusan patungo sa nakatagong mukha ng kahirapan. Ito ang sitio sa Ligsig sa San Vicente. Ito ay parte pa rin ng Sablayan, Occidental Mindoro. At sa lugar na ito ay nakatira ang ilan sa mga tribong Alangan na mga katutubong mangyan. At sa lugar na ito din namin nakilala ang dalaga na si Devry. And so magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Ngayon po ay nandito tayo sa sitio sa Ligsig, San Vicente. Ito po ay sa munisipyo pa rin ng Sablayan, Occidental Mindoro. At ngayong araw na ito po ay kasama natin si Jeffrey. Jeffrey? Tama ba? Bakit naging Jeffrey ang pangalan mo? Kasi po, simula po nung bata pa ako, sabi po ng nanay ko, may ibon daw po na nagsabi ng parang ganun po. Tapos yun na po yung naisip nilang pangalan para sa akin. Oh, pero yung Jeffrey na yun ay parang panlalaking spelling talaga? Hindi po. Anong spelling? D-E-F-R-I po. D-E? F-R-I. R-I. Defree. Defree pala ang pangalan niya. Defree. D-E-F-R-I. Okay, Defree. Akala po kasi yung una kong pagkarinig, akala ko ay Jeffrey. Kaya sabi ko, hindi ba panlalaki yun? Defree pala. Okay. Anong apelyido ni Defree? Mabuhay po. Mabuhay. Wow, ganda. Hello. Ano yan? Mabuhay. Ano yan sa Showtime? Yung Ilumad lang pili. the people, mabuhay. Mabuhay. Ganda naman ang apelyido mo. Defree Mabuhay. Si Defree ay ilang taon na? 21 na po. 21. Anong palayaw mo muna pala? Ermin po. Ermin. Opo. Saan naman nakuha yung Ermin?
Ewan po. Hindi mo din alam. Yun naman, yung mga palayaw naman kasi binibigay yan pag bata tayo, di ba? So, kung saan ang galing, minsan hindi talaga natin alam. Pero ikaw ay 21 years old na, sa kasalukuyan, ikaw ba ay nag-aaral? Opo, nag-aaral po. Oo, saan ka nag-aaral? Sa BUP po. PUP. Opo. PUP Sablayan. Anong course mo? Cooperative po. Cooperative? Opo. Bachelor of Science and Cooperative Management. Cooperative Management. Wow. Anong year ka na sa Third year. college? Magka-third year na po ngayong pasukan. Magti-third year ka ngayong pasokan. Kailan ba ang pasok ninyo? Sa August 17 po. August 17. Ngayong Monday na yon. Ngayong Monday, magti-third year na si Jeffrey. Pero 21, sakto yung edad mo, ha? So, ibig sabihin, hindi ka nag-i-stop. Hindi pa. Galing. Bakit hindi ka nag-i-stop sa pag-aaral? Anong pangarap mo? Kasi po gusto ko po talagang makapagtapos. Mhm. Kaya po, tinutuloy-tuloy ko po. Kahit na minsan wala pong allowance, pero nag-aaral pa rin po. So, dumadating ka dun sa point na wala kang baon. Ganun. Opo. Pero- Walang-wala po talaga kahit na piso. So, ano yung iniisip mo pag dumadating yung pagkakataon na wala kang baon pero kailangan mong pumasok, wala ka kahit piso pero kailangan mong mag-aral? Yung sa isip ko po, kahit walang-wala po ay gusto ko pong magpatuloy pa rin. Para saan? Kaya gusto mong magpatuloy? Para maihawon ko po yung pamilya ko sa kahirapan. Ikaw ba ay panganay sa inyong magkakapatid? Bunso po, Bunso ka. So, ilan kayo magkakapatid? 5 po. 5. Pero yung dalawa po, anak po nila sa una ko pong nilang asawa. Okay. So, kayo ay sa pangalawang 3 asawa? po kami. Tatlo sa pangalawang asawa. Kay asawa ni tatay? Opo. Okay. So, yung dalawang kapatid mo sa ama, sila ba ay nag-asawa na or Nag-asawa na po. Tapos yung pangalawa po ay namatay na po. Okay. Matagal na ba na nawala yung Nung pangalawa? grade 10 pa lang po ako. Grade 10 ka pa lang. Ano ang kinamatay? Yung ganito niya po, hindi na po makagalaw. Parang Parang na-stroke. Opo, Na parang stroke. ganun. Meron sa puso siguro. I think yun yung naging niya. Baka lang. Pero, so, dun sa kayong tatlong magkakapatid, dun sa pangalawang pamilya, yung dalawang nauna sa'yo, dahil ikaw ay bunso, sila ba ay nag-asawa na din? Or Nag-asawa na po sila. nag-asawa na sila? Opo. So, parang ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya na makapagtapos, no? Opo. Ako pa lang po yung nakatungtong ng kolehiyo sa aming magkakapatid. Grabe. Very nice. Ang galing. So, nun bang nag-aaral ka ng high school or elementary, naisip mo ba na dadating ang panahon na makakapag-kolehiyo ako? Or noong panahon na yun ba, naiisip mo na baka hindi ako makapag-aral? Hindi po. Iniisip ko po na makakapag-kolehiyo pa ako kasi magsisikap po talaga ako. Talagang siya, kumbaga kahit nung bata pa, na siya, may pangarap, no? Porsigido. Kasi kung tutuusin, ang layo din ng lugar nila sa school. So, nun bang nag-aaral ka ng elementary, dito na kayo nakatira? Opo. So, araw-araw na lakad. Sa libliban po kami nag-aaral. Sa libliban pa. So, mas malayo pa dun sa nilakad natin. Uy, grabe. Yung nilakad po namin kanina, yung ipapakita ko po sa video, yung nilakad po namin kanina, malayo na po yun. Tapos pag umuulan pa, dobleng hirap pa yun para sa isang bata na pumapasok. And considering na mula pagkabata, dito siya hanggang high school, dito pa rin. Nung senior high school ka, dito ka umuwi or hindi na? Minsan po dito, pero minsan po, nakatira pa ako doon kila Pastor Sagot. Sila po yung naghahatid sa akin sa school. Okay. Pero yung mula elementary hanggang high school, dito ka umuwi. Grabing na yun. Kung wala kang, para sa akin, kung wala kang pangarap, kung wala kang determinasyon, baka hindi mo ma-survive. Yun. Dito sa lugar na ito, sa inyo, ilan kayo na nagkapag-aral or nakatuntong ng kolehiyo? Ako pa lang po. Ikaw pa lang. Oo, di ba?
So sabi ko na kasi nga, parang doon sa hirap na araw-araw ka maglakad, ano yon, bihira ang hindi susuko doon. Nakakatuwa kasi itong si Defrey, sa kabila nung hirap na pinagdaanan niya nung mga bata, nung bata pa sila, talagang sinikap niya na makapagkolehiyo. And ngayon, nasa third year college ka na, no? Cooperative management. Bakit cooperative management ang kinuha mo? Ano ang gusto mong maging trabaho? Gusto ko po ng simple lang po para sa mga hindi na pa ako mapalaya sa pamilya ko. Pero ano ba yung common na trabaho ng nakagraduate ng cooperative management? Sa office po sila nagtatrabaho. Office. Opo. Okay. So gusto mong kumbaga mag-office dito din sa Sablayan para hindi ka lalayo sa mga magulang mo. Yung iba kasi at your age, kumbaga parang naiisip na mag-asawa na lang. Pero ikaw, mas pinili mo na mag-aral. Bakit hindi mo iniisip na mag-asawa? Nakikita ko po kasi yung iba po na nasa murang edad pa lang po ay nag-aasawa na. Parang ang hirap po. Kaya ayaw ko po. Ayaw mo talaga. Hindi ko po pinangarap yung ganun. So gusto mo talaga makatapos ng pag-aaral, no? Opo. Oo. Pero alam niyo mga kababayan, napakagandang bata nito. Actually kung parang hindi siya hindi karaniwan yung niya, no? Hindi karaniwan yung ganda niya na temo maputi, tapos ang tangos ng ilong, ang gandang ngumiti, no? So talagang kanino ka nagmana? Sa nanay ko po siguro. Sa nanay mo? Hindi ko pa nakita si nanay. Nandito ba si nanay? Wala na po siya. Simula po nung pa lang ako, grade 4. Namatay na po. Yung tatay ko na lang po yung nagpaparal sa akin. Ay, grabe. Nagulat ako nang malaman ko na wala na palang nanay, si Defrey. Pero, ganun din, humanga naman ako sa kung paano siya itinaguyod ng kanyang ama. Nalungkot naman ako dun sa narinig ko na wala na pala si nanay since grade 4. Tanda mo pa yung time na nawala si nanay? Ano yung nangyari? Nung time na po yun ay nagpaalam pa po ako na pumasok sa school. Sabi ko po, Nay, papasok na pa ako sa school. Sabi niya. Nagganto lang po siya. Tapos nung nasa school na po pala ako, mga 8 po, narinig ko po sa iba, wala na po yung nanay ko. So parang may nakapagsabi lang sa'yo na wala na? Opo, nasa school pa ako nun. Oo. So anong ginawa mo nun? Nagganto lang pa ako. So ibig sabihin, tinapos mo pa rin yung klase. Opo. Tapos nung... Sa hapon pa ako umuwi. So nung pag-uwi mo, nakabalot na po siya ng kumot. di nag-iyak ka. Iyak ka lang, iyak na, no? Grabe. Para sa kanila binabalot lang ng kumot. Binabalot lang ng kumot. Tapos kinabukasan po, ililibing na. Ililibing na. So, gano'ng kasakit sa isang anak na sa napakamurang edad nawala ng ina? Sobrang sakit po kasi isa na lang po siyang naghahano sa amin. Tapos nalinis mo siya? Ano yung nalinis mo kay nanay mo? Yung pagdating ko po sa school, may nagluluto na. Tapos naglalaba pa po ng mga damit namin. Tapos nung wala na po siya, nakikita ko na lang po sa iba na nung wala na po siya, nung pagdating ko po lagi sa school, parang ako pa yung minsan gagawa. Kasi wala na pong nanay. So, kumbaga nung time na yun, siyempre bata ka pa lang, 10 years old ka pa lang, parang nasanay ka kasi na pag-uwi mo, nandito si nanay mo, Opo. may nagluluto, may kumbaga inaasikaso ka bilang anak. Pero dahil pagkatapos siyang mawala,
kailangan mong, alam mo yun, parang mag-mature agad Opo. at kailangan mong gawin yun. So, grabe, mas lalo akong na-amaze kasi, considering na si tatay niya na lamang yung kasama niya at siyang nagpapalaki sa kanila noong panahon na yun. Pero talagang hindi niya talaga naisip na mag-asawa, nakakatuwa. Pero si tatay ba nagkaroon ng asawa? Hindi na po. Hindi na. Hindi na nagkaroon ng asawa si tatay. Talagang, kumbaga, nag-focus na siya sa pagpapalaki sa inyo. Ano ba ang hanap buhay o yung trabaho ni tatay? Gatabas lang po ng sagingan, tapos minsan po sa bundok. Sa bundok, nagkakaingin, Opo. nagtatanim ng palay. Ikaw ba tumutulong ka sa ganung gawain? Opo, minsan po nagkagamas din po kami sa kainin namin. Oo. Pagka yung tag-ulan, nararanasan niyo rin yung magtanim habang umuulan. Opo. Nag-aasik po ng palay. Pero paano yun? Kasi nag-aaral ka, di ba? Hindi ka naman nag-stop sa pag-aaral. Kailan ka tumutulong kay tatay sa mga ganung gawain? Kapag wala pong pasok or mga bakasyon po, ganun. So parang kapag ka Sabado, Linggo, yan ang nakakatulong ka. Ano yung normal na pagkain ng pamilya? Malakas pa. Kanin po. Pero minsan po mga nami, ganun. Nami, Opo, or saging. saging. Ngayon yung inyong pagkain ay saging. Opo. Ano? Kasi medyo ngayon, mahirap makakuha ng Tagutom po ngayon. Tagutom ngayon. Opo. Yung ganitong panahon. Basta August dito. Oo. So, nagiging normal na araw-araw na yung pagkain ng saging, ng nami, o Opo. ng balinghoy. Balinghoy din ba tawag dito? Opo. Sa balinghoy. Kasi baka iba doon sa amin eh. So, balinghoy. Sarili kayong mga tanim na balinghoy, yung ganyan, saging. Meron po. Meron. So, kumbaga talagang sariling sikap, sariling tanim, yun ang inyong kinakain. Opo. No? Pero dumarating ba yung pagkakataon talaga na as in wala talagang makain? Opo, dumarating po yung panahon po na yun. Minsan po natutulog na lang paggabi, hindi na po kumakain. I mean, hindi na po naghahapunan. Naghahapunan. Opo. Itutulog na lang ang gutom. Grabe yun. Na ko kasi yung grabe yung parang itutulog mo na lang yung gutom na nararamdaman mo. Parang ang hirap nun, lalo siguro sa lalo pag mga bata, Siyempre, pagka yung bata, pag umiyak na yan ang Kaya, hirap pagka- yun po yung naging inspiration ko po kaya pa ako nagpapatuloy sa pag-aaral. Kasi, nahirapan pa ako pag nakikita pong nahirapan yung pamilya ko. Para hindi na po nila maranasan pa pag nakapagtapos na po ako. Very nice. Ang ganda ng ang ganda ng motivation, ang ganda nung kung paano mo dinadrive yung sarili mo, no? So, dun sa mga pagkakataon na nag-aaral ka, di ba sabi mo kanina, parang minsan wala kang allowance, minsan walang baon. Opo. So, ano na lang ang ginagawa mo kapag ka break time o recess? Nakaupo lang po. Nakaupo lang. Tapos yung mga kaklase mo, syempre may mga pagkain, Opo. may mga baon. Hindi ka naman nabubuli nung ikaw ay estudyante. Hindi naman po. Basta ikaw, umupo ka lang, tumatahimik ka lang. Iniisip mo na lang na basta kailangan kong mag-aral. So, yung cooperative management, yan ba ay 4 na taon na kurso? Opo. Okay. At ngayon ay ikaw ay 3rd year college na, grabe. And 2 taon na lang, no? Konting-konti na lang. Konti na lang pupunuin mo para para makagraduate ka talaga. At nakakatuwa ako personally. Sobrang natutuwa ako kung paano niya dinadala yung sarili niya sa kabila ng mga hamon
na nararanasan niya ngayon. Sa ngayon, saan ka tumitira? Dito po. Pero, minsan po, sa pinsan ko po. Meron kang tinutuluyan doon sa bayan, Sa boarding house sa po. boarding house. Opo, yung pinatayo po ni Mayor na IP dormitory po. IP dormitory. Okay. So, IP, si Defrey po kasi ay parte ng katutubong Alangan po. Alangan. Opo. Ayan. Ang katutubong Alangan po, yan ay isa sa, I think, 8 na na tribo dito sa Mindoro na mga katutubo. So, yung tribong Alangan, si Defrey ay part po siya noon. Pero talagang kaya sabi ko nga kanina, na-surprise din ako nung una kong makita. Parang ang layo ng mukha niya sa yung kumbaga dating impression natin sa mga IP, pero talagang nag-evolve na din naman kasi nga dun sa mga nakaraan na taon na din naman na dumaan, syempre meron na ring mga pananakop na nangyari. Kaya kumbaga nag-iba na rin yung kanilang mga physical attributes, no. And etong batang ito napakaganda. Puti. Puti. Sabi ko nga para siyang kamukha ni Jillian Ward. Kilala mo ba si Jillian? Ayan, wala bang nagsasabi sa iyo na may hawig ka sa kanya? Wala po. Wala? Tawag niyo? Hawig niya. Hawig niya. Grabe. Parang hindi kami napunta sa bundok eh. Parang napunta kami sa syudad. Di ba? Ayan. Pero dahil ikaw kasi maganda, ikaw ba ay may boyfriend na ngayon? Meron na? Meron po. Meron na siyang boyfriend. Taga saan naman yung boyfriend? Taga-oriental po. Oriental? Opo. Pero yan ay kaklase mo or saan mo nakilala? Sa FB lang po. Sa FB? Opo. Ibig sabihin, nagkita na kayo? Sa pagbablog lang niya po. Ha? Sa Facebook ko lang po sa nakikita. Hindi pa kayo nagkita ng personal? Hindi pa po. Oh, okay. Gaano katagal na kayo? 3 months. Bago pa lang. Bago pa lang kayong pero hindi ba nakakaapekto sa iyong pag-aaral yung pagkakaroon ng boyfriend? Hindi naman po. Kasi po may limitasyon naman po yan. Paanong limitasyon ang isineset mo dyan sa pagkakaroon ng boyfriend? Pag may pasok po, may pasok po, may oras lang po sa pag-cellphone. Kasi cellphone. Opo. Okay. So, kumbaga, ang focus mo pa rin ay ang iyong pag-aaral. Opo. Okay. Mabuti yan. Kasi may pangarap ka pa, di ba? Opo. So, yun muna ang uunahin, no? Yung pangarap. Kasi, kung minsan, ang pagbo-boyfriend, ang pakikipagrelasyon, yan ay nakaka-apekto din sa focus mo sa pag-aaral. Pero, huwag mong hayaan na yung pinagpaguran mo ng mga nakaraang taon, dadalawang taon na ang bubunuin mo para makatapos, Opo. masayang dahil lamang sa nagkaroon ka ng boyfriend. Di ba? Ayan. So, focus ha. Opo. Focus sa pag-aaral. Ayan. So, pero actually, naman yon para sa akin, na siya kumbaga yung edad niya, normal na magkaroon ng karelasyon. Pero sila kasi parang Facebook lang. Hindi pa sila nagkikita, parang Facebook lang siguro, Facebook chat, ganyan. And sa tingin ko naman, siya ba yung unang mong boyfriend? Opo. Siya yung unang boyfriend. So at the age of 21, first boyfriend niya, hindi pa sila nagkikita. Pero kumbaga, ako sa tingin ko din, naniniwala ako na mas prioridad niya talaga yung pag-aaral. At tingin ko naman hindi niya sasayangin yung mga ilang taon na kanyang pinaghirapan para lamang doon sa boyfriend niya na bago pa lang naman, 3 months pa lang na. Paano pag sinabi ng boyfriend mo na gusto niya ng mag-asawa? Nag-aaral pa rin po yun. Nag-aaral. Opo. Nag-aaral pa rin siya. Pero paano pag pinilit niya, sabi niya, definitely hindi, gusto ko ng mag-asawa. Pagka hindi mo pa gusto mag-asawa, maghiwalay tayo, ano sasabihin mo sa kanya? Hindi, makikipaghiwalay na po ako. Makipaghiwalay ka, no? Kasi ibig sabihin lamang nun, hindi niya sinusuportahan yung pangarap mo sa buhay. 'Di ba? Tama yan. Pagka dumating ka sa pagtanggal, makipaghiwalay ka. So, kasi ang totoong nagmamahal, gugustuhin niyan ang mga bagay na makakabuti para sa iyo.
Di ba? Oo. Ayun ang tama. Sabi mo kasi ay si amang na lamang ang naiwan sa inyo mula nung mamatay si ang iyong nanay. Na grade 4 ka pa noon, ang tagal na, pero hindi piniling mag-asawa ni amang para kayo ay masuportahan. Ano yung gusto mong sabihin sa iyong amang? Ano yung mensahe mo sa kanya? Para po sa tatay ko, maraming salamat po sa pagpaparal sa akin dati. Kahit na nag-iisa na lang po siya, nagpapasalamat ako kasi nandun po talaga yung suporta niya sa akin kahit na patanda na po siya ng patanda. Hindi niya pa rin pa ako pinapabayaan para lang po ako ay makapag tapos. Hmm. Mahal mo si tatay? Opo, mahal na mahal ko po yun. Ayan. Nakakatuwa. Grabe kung ako mismo personally, talagang nakikita ko sa kanya yung matinding determinasyon, yung kagustuhan niya talaga na makapag-aral, makatapos ng pag-aaral kasi 2 taon na lang yun. So, ano yung sa iyong pag-aaral ngayon sa kolehiyo, 'di ba? Ngayon, August 17, which is my birthday. Wow, birthday ko yun. Birthday mo Oh, ba? yes. August 17 is my birthday. Yun ang first day naman ng kanilang Hindi kasi... Ha? First day ng kanilang Klase. school, ng kanilang klase. So, ano yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon? Challenges doon sa pag-i-start ng klase. Ikaw ba ay may gamit ka na ba for school? Wala pa po. Wala ka pang gamit para sa school? Saka, walang-wala po kami ngayon. Wala ka. Opo. So, wala ka pa talagang pambili ng gamit? Wala pa po. Kahit Pero- dalawan ko, wala Kahit pa. allowance, wala din. Pero may tuition ba ang inyong school? Wala po. Wala naman. So, kaya kumbaga, ang iintindihin na lamang talaga, ang iisipin ay yung pang-araw-araw, tapos yung gamit sa school, no? Opo. Ano ang mga kailangan mong gamit sa school? Notebook lang, papel lang po, tapos ballpen. Papel at ballpen. Sa bagay, pag college kasi ganyan. Ganyan din po ako, yellow pad, saka ballpen. Okay na yan. Baka mapasok na tayo niyan. So, yun ang kailangan mo. Tapos, yung allowance mo sa iyong pag-aaral, magkano ang baon mo kapag Depende lang, meron? depende lang po sa kung ilan lang po yung binigay ng tatay. Kung ilan ang binigay ni tatay. Okay. So, yun yung pinagkakasya mo para dun sa iyong pambaon. Pero, halimbawa, yung mga pagkakataon na may binibigay si tatay, like magkano yung binibigay ni tatay? Minsan po, 500. Pag yung malaki po, 1K. 1K. Opo, Tapos, pinagkakasya ko na po sa isang buwan, minsan. yung 1K? Nagtitipid po talaga ako. Yung ginagastos ko lang po, pangbili lang po ng sabon. Oo. Kasi yung syempre, yung mga gamit mo rin sa sarili, no? Grabe. So, pinagkakasya mo yung after mo mabili yung mga pangangailangan, like sabon or shampoo, yung matitira nun, yun na yung pagkakasyahin mo sa Pero paano yung pagkain ninyo sa sa boarding house? Yung pagkain naman po, libre po. Libre ang pagkain. Ulam lang po yung problema doon. Pero minsan po, Bigas lang. Bigas. May provided na bigas ang LGU, ang munisipyo para sa inyo. So, yung ulam, kung minsan, wala, pero kung minsan, yung mga yung ka-dormmate ko po, minsan, pati po kami nagdadala po ng mga gulay para meron po puso ng saging. okay. So, kumbaga, kung ano yung meron kayo dito, dinadala doon para siyang pang-ulam na doon sa pag-stay niyo doon. Yung mga kasama mo din doon sa boarding house, ganun din ginagawa. Opo. So lahat kayo doon ay mga IPs. Opo. Tama? So ano normally yung inyong kinakain doon sa boarding house? Bigas po. Ay, kanin po. Kanin, tapos yung mga dala nyong gulay. Pero minsan po, opo. Pero minsan asin. Asin. Or mga toyo po, ay ganun po.
So, kumbaga, dumarating pa rin yung talagang nawawalan kahit doon sa boarding house na pang-ulam, Mm. no? Pero may gulay po kadalasan. Kadalasan gulay. Opo. Oo. Kumbaga merong mga iilang pagkakataon lang na wala talagang so magtoyo muna tayo o mag-asin muna tayo kayong mga estudyante, no? Pero nakakatuwa kasi ibig sabihin lamang nun, yung mga estudyante na nandun sa kabila ng ganong klaseng hirap ay talagang porsigido na makakapag-aral. Meron ka na bang fellow ITs na nakagraduate na ng kolehiyo dun sa mga nakasama mo sa boarding house? Meron na po. Meron na. Yung last year po, 14 po yata nag-graduate. Wow! So, ngayon ba may balita ka pa sa kanila kung may trabaho na ba sila or wala pa? Pero may mga trabaho na daw po sila. Meron na. Opo. So, kumbaga, yun ay dagdag inspirasyon para sa'yo, no? Na, yung syempre, mga ate-ate mo na yun, or kung may mga lalaki, mga kuya-kuya mo na nakagraduate. So, dagdag inspirasyon sa'yo bilang isang nangangarap din na makatapos na in 2 years time, makakagraduate din ako, no? Ayan. Very nice. Meron po kasi tayong mga subscribers or viewers na kumbaga ay naghahanap din ng mga tao na deserving sa kanilang pag-aaral. Ngayon kung kayo po yung tao na yon at sa tingin niyo po at ako personally sa tingin ko talaga super deserving netong si Defrey na matulungan. Kung meron po sa inyo sa ating mga kababayan na nagnanais na matulungan si Defrey sa kanyang pag-aaral, maaari niyo po akong i-reach out at ako po ay inyong i-message sa aking Facebook page para nang sa ganun matulungan po natin etong si Defrey, no? Ayan, so good luck sa iyo Defrey, pero dahil ikaw ay papasok na ngayong August 17, Monday, at wala ka pang pambili ng gamit mo, bibigyan kita ng pambili ng gamit mo. So, yun. Ayan. So, eto. Etong 2,000 ba ay kasya ng pambili ng gamit mo? Sobra-sobra na po. Sobra-sobra na ito? Opo. Sure? Sige, hawakan mo yan. Para sa'yo yan. Pero, yan ay para sa pambili ng gamit mo, ano? Pero dahil birthday ko po kasi ng August 17, at siya yung nakausap natin. So, gusto ko siyang sa halip na mag-celebrate ako ng aking birthday, sa halip na bumili ako ng kung ano-ano para sa aking birthday. Kasi gaya nung last year, hindi din po ako talaga nag-celebrate ng aking birthday. Ang ginawa ko po ay namigay naman ako ng mga tsinelas doon sa ating mga kababayan na katutubo din. Doon naman sa Paluan, doon sa Pinagbayanan, yun po yung aking ginawa. Pero ngayon sa nakikita ko po kasi sa tingin ko itong batang ito, talagang deserving na tulungan. Kaya sa halip na gagastusin ko yung aking ilang konting pera, sa tingin ko sa kanya ko na ibibigay. So bibigyan kita ng additional na ayan. So bigyan kita ng dagdag na 1, 2, 3,000 pesos. Ayan. Pero kailangan mo akong batiin ng happy birthday. Maraming salamat po. Batiin mo ko ng happy birthday. Advance happy birthday po. Thank you. Ayan. So, di ba? Yan, ngayon pa lang, masasabi ko na napaka-meaningful na kagad nung napaka-meaningful na kagad nung birthday ko. Kasi, sa halip na ibili ko ng ibang bagay, yan, mapupunta siya dun sa pag-aaral nitong si Defrey. So, yan? Na kagad ako, feeling ko ako yung blessed. Blessed, makalain may blessing. Oo, yes. So, ayan, anong gusto mo sabihin, Defrey? Yan. Simula po yung mga paparating po ng mga araw, lagi po akong nag-pray na sana may mag-provide po ng pangangailangan ko sa pag-aaral. Tapos hindi ko po in-expect yung time ng ito kasi kaya po yung binadala ni Lord na para maano ko po yung panalangin ko sa Kanya. Kaya
maraming salamat po kasi nandito po kayo ngayon. Oh. Iyak ako. Lagi ko po talagang pinagpipray na sana may isang taon na gamitin si Lord para ma-provide ko po yung pangangailangan ko po sa pasukan. Kaya maraming salamat po talaga. Ayan. Ayan, so, ano? Thank you din. Thank you din, Depre. Thank you na, kasi nakikita ko talagang, ka porsigido. And, tingin ko, sa mga kababayan natin, talagang sobrang deserving ng batang to. And thank you sa prayers mo. Thank you sa prayers mo kasi parang feeling ko kaya nung mga nakaraang araw kasi parang iniisip ko, ano ba, tutuloy ba kami? Tutuloy ba kami ng sablayan? Kasi parang, ano ba yan, ang samahan na naman ng panahon. Parang ayaw ba kaming paalisin? Ayaw ba kaming patuloyin? Tapos narinig mo sa kanya na nagpipray siya nung mga nakaraang araw para dun sa kanyang pag-aaral. So, yun pala yung reason kung bakit kahapon, kahit ang sama na panahon, ang lakas ng alon, ang lakas ng ulan, pinatuloy pa rin tayo ni Lord, no? Yun pala yun. So, talagang minsan parang ma-realize mo lang kung paano talaga nag-work si God, no? How God works mysteriously. Talaga na yung mga bagay na parang magtatanong, ano nga? Yun nga, yung parang papunta ba kami? Tutuloy ba kami? Tapos ito pala yung dahilan. Kailangan talaga namin tumuloy kasi maabutan pala natin tong si Defrey at matutulungan natin kahit pa paano dun sa kanyang pag-aaral. So, ayan. First time kong umiyak. First time kong umiyak. Pero, talagang happy na ako agad ngayon pa lang. Doon sa pagdating ng birthday ko, ngayon pa lang, sobrang happy na ako. Ayan. Andito din po actually si tatay. Kasapin nga natin ng mabilis si tatay. Ano nga po ang pangalan ni tatay? Ano po ang pangalan niya? Sige po, hawakan ko lang po. Tolome. Ayan, si tatay Tolome. So, siya po yung tatay ni Defrey. Siya yung nagsasakripisyo para sa kanyang pag-aaral. Tay, bakit hindi na po kayo nag-asawa? Ay, ito na ang ipukosin ng aking mahal. Para nakatuloy sila ng mag-aaral. Ako naman nag-aanap buhay. Opo. So, wala na po talaga kayong plano mag-asawa? Wala na. Noon sana gusto pa, pero ngayon hindi na. Ayan. Nakakatawa si tatay, no? Ano po tatay yung gusto niyong sabihin dito kay Defrey? Ay, sabi ko, awag pa yung mga mag-girlfriend. Mag-aaral pa muna. Para matulungan na nga. Para gumawi ako sa iyo. Sa anong pag-aaral. Sa aking bibigay para nasiportan din ako. Ayan, kasi may edad na din si tatay, no? Ilang taon na po kayo tayo? 75. 75 na. Ay, grabe, 75 na si tatay. So, yan. Kumbaga may edad na rin talaga si tatay. At talagang naintindihan ko yung kagustuhan ni Defrey na makapagtapos para kahit pa paano ay maibalik niya sa kanyang tatay yung mga sakripisyo, no? Kasi doon pa lamang sa makagraduate ka, makapagtapos ka ng pag-aaral, napakalaking regalo na nun para kay tatay, na? Di ba, tay? Oh. Kasi, syempre, yung anak mo nakatapos ng kolehiyo. O, di ba? Dito, bihira yung nakakatapos ng kolehiyo, no? Di ba? So, talagang malaking yan. Malaking bawi na kagad yun. Doon pa lang. Diba? So, yan. And, ipag-pray natin na sana mas mahaba pa yung maging pagsasama nilang mag-ama, no? Kasi, 75, bata pa yan. Kaya pang, 100, no? Kaya pa 100, tay? Plus 25 pa? Ay, kaya pa. Kaya pa. Ayan. Kaya pa yan.
Pero minsan pa yung yung pamakin pamasahe niya? po namin, 70. So yung sa 250, magbabawasan ng 70. Kaya yun lang po yung natira sa amin. 180 na lang. 250 minus 17, edi 180. Na lang, naiiwan. Yun lang. Ayan, nakikipagkwentuhan pa po kasi kami. Pero nabanggit po kasi netong si Jeffrey na isa din sa mga ginagawa niya at saka nung kaklase mo siya, Opo. saka nung kaklase niya na fellow IP niya dun sa dorm, sumasideline po sila ng paglalaba dun sa bayan. Tapos, magkano ulit yung magkano yung bayad sa pagpapalaba? 250 po, isa po. Tigisa po. So pare, 250 tigisa. So parang 500 ka rin dalawa, no? Opo. Gano'ng karami yung nilalabahan pag gano'n? Mga 3 tray or Madami din. No? pagkataan. Oo. Hindi tagal na ba nun? Kalahating araw o isang araw? Kalahati po. Kalahating araw. Tapos ang bayad po ay 250 sa bawat isa. So parang sa isang tao, magkasama kayong naglalaba. Opo. Isa lang po kasi yung kailangan. Kasi Oo. po, Isa lang talaga ang kailangan, pero dahil pareho yung kailangan ng pang-allowance, so sumasama po. sumasama ka. So, tapos yun yung kumbaga idinadagdag mo na din dun sa inyong pang-allowance. Opo. Grabe, di ba? Nag-ano pa sila, naglalaba. So, isang napaka-makabuluhang araw po, mga kababayan. Grabe. First time ko talaga na umiyak sa video ng ano din talaga, no? Parang pag yung nakakaano talaga, nagiging emotional ka din talaga kapag yung naririnig mo na nasi-share sa iyo yung mga buhay ng mga kapwa natin, mga kababayan natin, at lalo pa yung mga taong kagaya ni Jeffrey na nagsisikap at nandun yung suporta ng kanyang ama na sa kabila ng medyo may edad na pero hindi tumitigil sa pagtatrabaho para sa kanyang anak. Ayan. So isang magandang araw po sa ating lahat mga kababayan, at sana po kung meron pong gustong sumuporta dito kay Jeffrey sa kanyang pag-aaral, i-reach out niyo lamang po ako sa aking Facebook page. Muli maraming salamat po. Ito po ang una naming video dito sa Sablayan Occidental Mindoro, pero hindi po ito ang huli dahil marami pa po kaming mga kwento at istorya na gustong hukayin mula sa mga katutubo ng Occidental at Oriental Mindoro. Kaya naman po sa ating mga manonood, sana po isamahan nyo kami sa aming mga video, sa aming mga vlogs. Siyempre kasama ko si Mastering Ring at ganoon din si Ren Vlogs na dito sa aming pagmimisyon sa Occidental Mindoro. Sa ngayon ang may hawak ng camera ay si Mastering Ring. maraming salamat, at si Jed, yung kanyang kapatid. Thank you so much. So maraming salamat po mga kababayan, at muli kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At lagi po nating prayers, tayo po lahat ay blessed ni Lord. God bless us all. Thank you everyone, and may you have a good rest of your day. Thank you and bye-bye. 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 Bye-bye, Tay.